Hello mga boss, magandang araw. So, ito na nga pala yung latest natin na custom board. So, basically, halos same lang naman yung mga layout. Yung kaibahan lang meron tayong konting modification. Number one is naglagay tayo dito ng ah, admin reset. So, ito yung connected sa A0 tsaka sa 3.3 volts. So, iba to sa reset na hardware reset. Yung restart ng node natin. Pangalawang changes is itong pin header dito sa baba. So, dati nakalagay dito is blinker, di ba? So, ngayon, pinagpalit na natin. So, yung blinker, nilagay natin dito. Kasi kadalasan naman sa atin, gumagamit tayo ng blinker. So, para mas madaling ikabit, nilagay na natin dito para sa screw terminal na lang. Tapos yung dating nandito na printer, nilipat natin dito. So pinagpalit lang natin yung printer tsaka yung blinker. Lahat ng features the same pa rin. So supported pa rin yung ESP8266, WIMOS, yung ESP32 na 30 pins tsaka 38 pins, both slim type tsaka standard type, supported lahat yan. Kung mapapansin nyo, halos parehas lang ito ng itsura ng ating fully assembled. Ang kaibahan lang is hindi mga SMD yung components na gamit natin dito. Sinadya natin na ganyan para madali para sa mga DIYers. Kasi itong custom board na to is available sa Shopee store natin as bare PCB or raw PCB. So kayo nang bahala mag-provide ng mga parts. So ilalagay ko pa rin yung mga link sa baba. Kayo na bahala bumili, tapos kayo na bahala maghinang. So, sinadya natin na hindi SMD yung gagamitin dito para madali ang pag-assemble sa mga DIYers natin. So, meron tayong charging station dito sa baba. Meron tayong night light. So, kung mapapansin nyo, baka sabihin nyo, ay, bakit walang label? So, merong label yan sa likod. Nilagay ko sa likod kasi natatabunan ng pin header dito eh. So, nilagay ko sa likod. Meron din sa likod na mga label. So, hindi kayo malilito. Meron din tayong coin slot at saka bill acceptor. So, yung bill acceptor natin, compatible yan sa mga common na bill acceptor tsaka yung merong inhibit. So, pwede natin gamitin yung inhibit. Yung inhibit, same siya ng function ng set pin sa coin slot. So, pag naka-enable yung inhibit, hindi tatanggap ng bills yung bill acceptor natin. Unless nag-click siya ng insert coin doon sa portal. Pag nag-click siya doon, gagana yung inhibit. So, tatanggap na ngayon ng bills yung bill acceptor. Okay? So, parang tayo lang muna sa ngayon yung custom board na supported yung inhibit ng bill acceptor. Tapos dito, meron tayong power switch. Nakalagay dito jumper kung ayaw yung lagyan ng switch. Meron tayong coin slot mode selector. Kung gusto nyo power cut or set. Tapos nandito yung set kung gagamitin nyo. Pwede namang hindi. Merong insert coin LED. 12 volts ito. Status LED. 12 volts pa rin. Tapos yung blinker. Meron din tayong screw terminal dito para 12 volts. Pwede nyo lagyan ng fan. Or kahit anong accessories na 12 volt na gusto nyo ilagay. Pwede nyo itong gamitin. Dito naman yung ating LAN module. So, yung maliit at saka yung mahaba dito. So, may provision tayo ng hexagonal post dito, spacer, para fixed yung ating LAN module. Matibay ang pagkaka-mount. Nandito naman yung reset at pin reset. Meron tayong reset selector. Ito yung selector ng ating D0 para sa ESP8266. Kasi yung ESP8266 limited lang yung mga inputs. So para ma-maximize natin, meron tayong selector ng D0, either printer or system LED.
kung ilalagay nyo dito sa baba, yung jumper, yung function ng D0 is system LED. Kung ilalagay nyo naman dito sa taas, ang function ng D0 is for printer. Meron tayong reset, tapos button, tapos LCD, tapos itong buck converter. Itong buck converter natin, kadalasan may nag-PPM, nagkaka-issue. Bakit daw mainit yung node nila? Or bakit daw nasisira? Kasi po mga boss, by default, adjustable po ang setting nitong buck converter. Kailangan po muna natin either i-adjust itong trimmer or i-set yung jumper sa likod. So kung titingnan mo yung likod ng buck converter na ganito, ito yung itsura. Ang gagawin nyo lang, puputulin nyo itong dito na portion, itong naka-red. Meron akong nilagay dito, cut this pattern using cutter blade. So putulin nyo yan para wala ng connection. Tapos, pagdugtungin nyo naman itong mga contacts dito, itong mga solder pad, pagdugtungin nyo, ihinang nyo or lagyan nyo ng jumper. Lagyan nyo ng jumper itong nakatapat sa 5 volts para yung output niya magiging fixed sa 5 volts. Okay? So, tandaan nyo yan. Ang nangyayari kasi, pag hindi nyo to sinet, baka yung output ng ating buck converter is lagpas ng 5 volts. Ang mangyayari, iinit talaga yung nodes MCU natin or yung ESP natin. Kasi masyadong mataas yung input voltage. Minsan, pag hindi nakayanan, masisira pa. Okay? So, yung parts nito, ipopost ko pa rin dyan sa description sa baba. Kayo na bahala. May mga links din dyan. So, kung in case walang stocks dun sa seller na nakapost, i-search nyo na lang. At least may mga description na dyan. Madali lang nun. Maraming parts sa Shopee. Okay? Yun lang. Maraming salamat.